Hiyang-hiya ako sa mga bisita, pero mas masakit nang makita ko ang anak kong pinupulot ang tira-tirang pagkain sa sahig dahil sa utos ng biyenan ko. Sa gabing ito, ang pagpapakumbaba ko ay nagwakas na. Ang tunog ng masayang musika at tawanan sa loob ng mansyon ay tila kutsilyong humahati sa aking dibdib. Nakatayo ako sa gilid, suot ang unipormeng hindi ko naman dapat suotin, hawak ang tray ng mga basong kristal na tila magiging mitsa ng katapusan ng aking pagtitimpi. Si Corazon, ang aking biyanan, ay kasalukuyang nagtataas ng baso sa gitna ng sala. Sa tabi niya ay si Rommel, ang aking asawa, na nakangiting yumayakap kay Elena, ang babaeng ipinapahiya ako sa harap ng lahat ng walang kagatol-gatol. "Lorena, ano bang ginagawa mo riyan? Ang bagal-bagal mo. May mga bisita tayong VIP, hindi ka palamuti dito," sigaw ni Corazon. Ang boses niyang matinis ay huminto sa lahat ng usapan. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang paghatak sa dulo ng aking palda. Si Sophie, ang 5 taong gulang naming anak, ay nakatayo sa tabi ko. Dahil sa gutom, pinulot niya ang isang pirasong cupcake na nahulog ng isa sa mga bisita sa sahig. Bago pa man niya ito maisubo, sinipa ni Elena ang maliit na kamay ng bata. "Yak, Sophie! Ang dumi-dumi mo! Mana ka talaga sa nanay mong parang pulubi," ani Elena habang tumatawa. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ng anak ko. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na maipaliwanag. 10 taon. 10 taon akong nagpanggap na mahirap, nagpanggap na wala akong alam para lang protektahan ang marupok na ego ni Rommel. Pero ngayon, ang dignidad ko ay inapak-apakan na at ang kinabukasan ng anak ko ang ginagawa nilag laruan. Tiningnan ko si Rommel. Hinihintay ko ang pagtatanggol niya, ang isang sulyap na magsasabing tama na. Pero lumingon lang siya sa akin at inirapan ako bago muling humalik kay Elena. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa mesa. Hindi ko na kailangang magpanggap na mahina. Ang pera sa account ko ay sapat na para bilhin ang mansyong ito 10 beses. Ang mga dokumentong nakatago sa vault ko ay sapat na para ipakulong silang lahat. Naglakad ako palabas, patungo sa hardin kung saan walang makakarinig sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron. Pinindot ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. "Simulan na natin," sabi ko sa malamig na boses. "Ihanda ang mga papeles. Gusto ko sa loob ng 1 linggo, wala nang matira sa kanila kundi ang kanilang mga pangalan." Pagkabalik ko sa loob, sinalubong ako ng isang sampal mula kay Corazon. "Saan ka nang galing? Paglingkuran mo ang mga bisita." Hindi ako umiyak. Hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, ngumiti ako. Pero hindi ito ang ngiti ng isang sunod-sunuran na manugang. Ito ay ngiti ng isang taong nakahanda ng manira ng buhay. "Tapos na ang serbisyo ko, Corazon," sagot ko. "At sisiguraduhin ko magsisisi kayo sa bawat segundong inaksaya nyo sa pag-apak sa akin." Dinala ko si Sophie palabas ng mansyong yon, habang naririnig ko sa likod ko ang pagtataka ng mga bisita at ang malakas na pagmumura ng aking biyenan. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero sigurado ako sa isang bagay. Ang laro ay nagsisimula na. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Pagbaba ko sa hagdan, naabutan ko si Corazon at Rommel na nagtatalo sa dining table. Ang mukha ni Rommel ay bakas ang pagkairita, habang si Corazon naman ay tila nagpaplano ng susunod na pagpaparusa sa akin. "Lorena! Saan ka galing kagabi? At bakit mo iniwan ang party?" Galit na tanong ni Rommel nang mapansin niya ako. Hindi niya man lang tinanong kung ayos lang ba si Sophie. "Dahil sa kahihiyang ginawa mo,
Muntik nang ma-offend ang mga investor ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang lalaking ito na minahal ko ng buong puso, na tinulungan kong itayo ang negosyong ito mula sa wala, gamit ang sarili kong pera na ipinangalan ko sa kanya, ay wala man lang konsensya. Ang negosyo na ipinagmamalaki niya ay isang marupok na estruktura ng mga utang na unti-unti ko nang pinuputol ang suporta. Investor? Mahinahon kong sagot. Sigurado ka bang investor sila? O mga taong niloloko mo lang para pundohan ang luho niyo ni Elena? Namutla si Romel. Anong sinasabi mo? Hayaan mo siya, Romel. Sabat ni Corazon habang humihigop ng kape. Lorena, kung hindi ka na marunong makisama, alam mo na ang pinto palabas. Pero tandaan mo, kahit isang sentimo, wala kang makukuha sa pamilyang ito. Si Sophie lang ang pwede mong isama. Alam nilang ito ang kahinaan ko. Ang akala nila, pagbabantaan nila ako gamit ang pera ay susuko na ako. Hindi nila alam na ang lahat ng assets ng kumpanya ay unti-unti ko nang inililipat sa ilalim ng kontrol ng aking mga dummy company. Ang kumpanya nila ay isa na lang shell na puno ng utang na nakapangalan kay Romel. Sige, sagot ko habang humihila ng upuan at naupo sa harap nila. Pero bago ako umalis, Romel, may balita ako sa'yo. Ang proyektong Skyline Development na ipinagmamalaki mo, nabalitaan kong umatras ang main bank na magpupundo sana sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Romel. Paanong alam mo? Marami akong naririnig. Lalo na't ako ang naglilinis ng mga kalat mo. Uwi ka ko ng may bahagyang ngisi. At alam mo ba kung bakit sila umatras? Dahil sa bad credit record mo na, ngayon lang nila napansin. Mukhang may nagpadala ng audit report sa kanila. Hindi niya alam na ang audit report na yon ay galing sa akin. Ito ang unang hakbang. Ang proyektong iyon ang magiging sanhi ng kanyang pagkalugi dahil pinilit ko siyang kumuha ng mataas na interes sa mga private lenders na hawak ko rin ang mga kasunduan. Hindi yan totoo, sigaw ni Romel habang mabilis na binubuksan ang kanyang laptop. Kailangan kong tawagan ng board. Habang nagpapanik siya, nakita ko si Elena na bumaba ng hagdan, nakasuot ng bathrobe at tila walang pakialam sa tensyon. Babe, anong nangyayari? Tanong nito habang yumayakap sa likod ni Romel. Tiningnan ko sila, ang dalawang taong sumira sa 10 taon ng buhay ko. Ang sakit ay naglaho, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako ang babaeng nagtitiis. Ako na ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Babe, may problema sa funding, sabi ni Romel. Ang boses ay nanginginig. Funding? Hindi ba may nakalaan na budget para sa bagong villa natin? Tanong ni Elena. Wala na yon. Sagot ko habang tumayo at kinuha ang baso ng tubig. Bago ako umalis, lumapit ako kay Romel at bumulong. Romel, ang maskara mo ay unti-unti nang natutunaw at sa oras na mahulog yan, siguraduhin mong may matitirhan pa kayong magkasintahan. Iniwan ko silang naguguluhan. Pag-akyat ko sa kwarto, nakita ko si Sophie na nakatingin sa akin. Tila naintindihan na ang tensyon. Nayakap ko siya ng mahigpit. Sophie, malapit na tayong maging malaya. Paglabas ni Romel ng kwarto ng mabilis para mag-opisina, alam kong nagtuo na siya sa bitag na inihanda ko. Ang board meeting na pupuntahan niya ay isa ring pagtitipon ng mga taong utang ang buhay sa akin. Ang laro ay hindi lang basta paghihigante. Ito ay hustisya. Habang nagmamadaling lumabas si Romel ng mansyon, sinundan ko siya ng tingin mula sa bintana. Bitbit niya ang kanyang briefcase, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng ilusyon ng kapangyarihan. Hindi niya alam, ang bawat dokumentong laman yon ay produkto ng aking pagkonsinti. At ang bawat pirma niya ay isang hakbang papalapit sa hukay na siya mismo ang humukay. Pagkaalis niya, nanatili ako sa loob ng bahay.
Si Corazon ay abala sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan, nagyayabang tungkol sa grand expansion ng kumpanya, habang si Elena naman ay abala sa pag-aayos ng mga online shopping orders gamit ang corporate card ni Romel. Ang kanilang kawalan ng pakialam sa nangyayari sa labas ng kanilang maliit na mundo ay nakakasuka. Tumunog ang aking cellphone. Mula ito kay Mr. Santos, ang aking pinagkakatiwalaang accountant at kanangkamay sa loob ng nakaraang 10 taon. Lorena, nasa opisina na si Romel. Kasalukuyan niyang sinusubukang kumbinsihin ang mga creditors na magdagdag pa ng pautang para sa Skyline Project. Ano ang dapat nating gawin? Tanong niya sa kabilang linya. Hayaan mo siyang mangako. Sagot ko ng mahinahon. Siguraduhin mo ho mga kasunduang pipirmahan niya ay may cross-default clause. Gusto kong sa oras na pumalya ang isa, magkakasunod na babagsak ang lahat. Masusunod, Lorena. Pero sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito, tuluyan ang mawawala ng halaga ang kumpanya. Hindi ba mas sayang ang assets? Mr. Santos, ang lahat ng mahahalagang ari-arian ay nailipat ko na sa holding company na nakapangalan kay Sophie. Ang kumpanyang hawak ni Romel ay isang bangkay na lang na nagpapanggap na buhay. Hayaan mong mabaliw sila sa dami ng papeles na pipirmahan nila. Ibinaba ko ang tawag at huminga ng malalim. Ang paghihiga niya ay parang chess. Kailangan mong isakripisyo ang mga pyesa para makuha ang hari. Ang kumpanya ay ang aking sakripisyo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Elena nang walang katok. Nakataas ang kilay nito habang sinusuri ang aking mga gamit. Alam mo, Lorena, simula niya habang humahawak ng isang mamahaling bag na pagmamay-ari ko, hindi ko maintindihan kung bakit ka pa nagmamatigas. Si Romel, pagod na sa'yo. Ang pamilyang ito, tinatanggap lang kayo ni Sophie dahil sa awa. Huwag ka nang maging sagabal sa negosyo ni Romel. Tumayo ako at hinarap siya. Hindi ako nagpakita ng galit. Sa halip, binigyan ko siya ng isang tipid na ngiti na lalong nagpagulo sa kanya. Elena, alam mo ba kung bakit hinahayaan ko kayo? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Dahil sa loob ng 10 taon, ang tanging alam ko lang gawin ay magtiis. Pero ang taong marunong magtiis ang siyang pinakamapanganib kapag natuto ng lumaban. Kinuha ko ang bag mula sa kanyang kamay at binalik ito sa lalagyan. Dahil sa iyo, nakita ko ang totoong kulay ni Romel. Salamat sa pagkuha sa basura. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya inaasahan ang matapang kong sagot. Susubukan sana niyang sumigaw pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Malamang ay galing kay Romel. Ano? Sigaw ni Elena sa telepon. Bakit umatras? Akala ko ba ayos na? Sinulyapan ko siya habang namumutla ang kanyang muka. Narinig ko ang mahinang boses ni Romel mula sa kabilang linya, punong-puno ng takot at pagkalito. Tila, ang mga creditors ay nagbigay ng ultimatum. Bayaran ng utang sa loob ng 48 oras o kumpiskahin ang lahat ng assets ng kumpanya. Nagsimula na ang domino effect. At ang pinakamasakit na bahagi para sa kanila? Wala pa ako sa kalahati ng aking plano. Ang atmosfera sa loob ng mansyon ay naging mabigat. Tila may namatay na hindi pa inililibing. Si Elena ay hindi na makapagsalita. Nakatulala siya habang hawak ang kanyang phone. Ang kanyang mga kamay ay nang-ing-inig ng hindi mapigilan. Mula sa baba, rinig ko ang yabag ng mga sapatos ni Corazon na parang nagmamadaling pumarito. Elena! Anong nangyayari? Bakit nagwawala si Romel sa telpon? Sigaw ni Corazon habang nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Tiningnan niya ako ng masama, tila ako ang dahilan ng lahat ng kamalasan nila. Ano na naman ang ginawa mo, Lorena? Anong sinabi mo sa mga creditors? Hinarap ko sila ng may kalmadong ekspresyon. Bakit niyo ako tinatanong? Hindi ba't kayo ang eksperto sa pagpapatakbo ng negosyong ito? Huwag mo akong mabaliktad.
Sigaw ni Corazon. Lumapit siya sa akin, akmang sasampalin, pero mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang beses na lumaban ako ng pisikal. Ang gulat sa kanyang mga mata ay naging takot. Huwag na huwag mo akong susubukang saktan ulit. Babala ko sa mababa at malamig na boses. Ang perang kinakain niyo araw-araw, ang mga alahas na suot mo, Corazon? Lahat yan ay galing sa pawis ko. Huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na may hawak ng susi sa mansyong ito. Binitawan ko siya at agad siyang napaatras. Hindi siya makapaniwala na ang sunod-sunuran na manugang ay may lakas ng loob na tumingin sa kanya ng mata sa mata. Maya-maya pa, dumating si Romel. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang kurbata ay nakaluwag, at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pagod. Pagpasok niya, hindi siya tumingin kay Corazon o kay Elena. Direkta siyang lumapit sa akin. Lorena, ano ito? Sabi ng bangko, may mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na ang kumpanya ay bankrupt na. Paano nila nalaman ang mga detalye ng internal accounts natin? Sigaw ni Romel habang inihahagis ang kanyang briefcase sa sahig. Internal accounts? Tanong ko habang tinitingnan ang mga papeles na naggalat. Hindi ba't ikaw ang pumirma sa lahat ng authorization forms? Ikaw ang CEO, Romel. Bakit mo sa akin tinatanong ang mga bagay na ikaw ang may pananagutan? Dahil alam ko may ginawa ka, akusa niya. Ikaw ang laging nag-aayos ng mga dokumento ko. Ikaw ang laging nasa likod ng mga files na ito. Tumawa ako ng mapait. Oo, ako ang nag-aayos. Ako ang nagtatago ng mga pagkakamali mo para hindi ka mapahiya. Pero sa loob ng 10 taon na yon, nakita ko rin kung gaano kakawalang kakayahan. Hindi ako ang sumira sa kumpanya, Romel. Ang sarili mong kasakiman ang pumatay sa negosyo mo. Lumapit si Elena para kumampi kay Romel, pero itinulak lang siya nito. Tumahimik ka muna, Elena. Hindi mo alam ang nangyayari. Romel, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang mga creditors ay darating dito sa loob ng 1 oras para kunin ang mga collateral. Alam mo ba kung ano ang pinakaunang kukunin nila? Ano? Tanong niya ng may panginginig na boses. Ang mansyong ito. Nanlaki ang mga mata nila. Ang kanilang mundo, ang kanilang status, ang kanilang karangyaan ay naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Habang sila ay nagpapanik at nagsisisi, kinuha ko ang kamay ni Sophie at dinala siya sa aming kwarto. Ma, bakit po sila sumisigaw? Tanong ng anak ko. Dahil kailangan na nating umalis dito, Sophie. Sagot ko habang inilalagay ang mga mahahalagang dokumento sa aking bag. Hindi na tayo kailangang magtago, malaya na tayo. Habang naririnig ko ang pagdating ng mga sasakyan sa labas ng gate, ang mga boses ng mga nag-aabang na creditors, alam kong ito na ang simula ng katapusan nila. Ang susunod na kabanata ay ang pagbawi sa lahat ng ninakaw nila sa amin. Ang mga ingay sa labas ng mansyon ay hindi na mapigilan. Mga boses ng mga abogado, mga utusan ng bangko, at ang kalampag ng mga mabibigat na sasakyan sa driveway. Si Corazon ay nagwawala sa sala. Sinusubukang tawagan ng lahat ng kanyang impluwensyal na kaibigan, pero isa-isa siyang ibinababaan ng telepono. Walang gustong madamay sa pagbagsak ng pamilya Romel. Bumaba ako sa sala, hawak ang kamay ni Sophie. Nakita ko si Romel na nakaluhod sa sahig, nakatitig sa mga dokumentong hawak ng mga kinatawan ng bangko. Ang kanyang mukha ay parang nabura ang kulay. Hindi maaari ito, bulong ni Romel. Lorena, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Sabihin mo sa kanila na may pera pa tayo sa ibang accounts. Hinarap ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking pagkamuhi. Romel, 10 taon akong nagtiis sa pangmamaliit mo.
10 taon akong nagpanggap na wala akong alam para lang masiguradong may matitira para sa kinabukasan ni Sophie. Pero ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang perang para sa anak natin para ipangregalo ng mga alahas at bakasyon kay Elena. Si Elena, na kanina lang ay nagmamayabang sa aking mga gamit, ay nakatago na ngayon sa likod ng kortina. Sinusubukang hindi mapansin ng mga taong dumating. Mr. Gomez? Tawag ko sa pangunahing abogado ng bangko na nakatayo sa may pinto. Yes, Mrs. Lorena? Magalang niyang sagot. Ang boses niya ay malayo sa tono ng isang estranjero. Siya ang abogadong inupahan ko para ayusin ang lahat ng transaksyon sa likod ng tabing. Nakikita mo ba ang mga dokumentong yan? Itinuro ko ang mga papeles sa sahig. Ang lahat ng nakasulat dyan ay utang na personal ni Romel. Hindi ito kasama sa marital property dahil may prenuptial agreement kaming pinirmahan bago kami ikasal, na hindi niya kailanman binasa dahil sa sobrang tiwala niya sa kanyang sariling karangyaan. Nanlaki ang mga mata ni Romel. Prenuptial? Kailan mo ginawa yan? Nung araw na nagpakasal tayo. Sagot ko. Dahil alam ko na kung anong klaseng tao ka. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ang anak ko. Ang pagkagulat sa mukha ni Corazon ay naging matinding galit. Susugod sana siya sa akin, pero pinigilan siya ng mga gwardiya ng bangko. Hayop ka! Niloko mo kami! Akala namin wala kang alam! Sigaw niya. Hindi ako manloloko, Corazon. Naghanda lang ako sa araw na susubun niyo kaming itapon na parang basura. Sagot ko. Nilapitan ko si Romel at tumingin ako sa kanya ng huling beses. Romel, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay pagmamay-ari ko na ngayon. O mas tama ang sabihing, binili ko na ang mga utang nito kaya akin, na ang karapatang mag-foreclose. Lahat ng kagamitan ang mansyong ito at ang lahat ng assets nyo ay kukunin ng bangko para bayaran ang mga obligasyon mo. Lorena, please. Pagmamakaawa ni Romel, ang kanyang pride ay tuluyan ng nawala. Patawarin mo ako. Balikan natin ang dati. Wala nang dati, Romel. Sagot ko habang hinahawakan ng mahigpit si Sophie. Ang dati ay isang bangungot na tinapos ko na. Binalingan ko ang abogado. Mr. Gomez, pakiproseso na ang lahat. Aalis na kami ni Sophie at pakisiguro na ang mag-inang ito ay mapapalayas bago sumapit ang gabi. Habang naglalakad ako palabas ng pintong yon, naririnig ko ang sigawan, ang pagmamakaawa, at ang tunog ng pagbagsak ng kanilang mundo. Sa labas, sinalubong ako ng presko at malinis na hangin. Ang bigat sa aking dibdib sa loob ng 10 taon ay biglang naglaho. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang makita ang katapusan ng kanilang paghihirap dahil alam kong ito lang ang simula ng karma na nararapat para sa kanila. Ang paghakbang ko palabas ng mansyong iyon ay tila pagtalon mula sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag ng araw. Hindi ko na inalingon ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng 1 dekada. Kasama si Sophie, sumakay kami sa isang simpleng sasakyan na naghihintay sa labas. Hindi ang mga mamahaling luxury car ni Romel, kundi isang sasakyang pagmamay-ari ko mismo na hindi nila kailanman inakala. Nay, babalik pa ba tayo kina Papa? Tanong ni Sophie habang nakatingin sa labas ng bintana. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Hindi na, anak. Mula ngayon, tayo na lang 2. At sisiguraduhin kong magiging masaya tayo sa paraang hindi nila kayang ibigay. Dilala ko kami sa isang condo unit sa gitna ng lungsod. Isang lugar na lihim kong binili 3 taon na ang nakararaan, noong panahon na halos hindi na ako makahinga sa loob ng mansyon ni Corazon. Ito ang aking safe house, ang lugar kung saan nakatago ang mga dokumento, ang mga bank statements, at ang katotohanan tungkol sa aking kayamanan. Pagkapasok namin, agad akong sinalubong ni Mr. Santos. Lorena,
Maayos na ang lahat. Ang mga accounts ay nakalock na. Ang mga abogado ay nasa proseso na ng pag-aayos ng mga dokumento para sa tuluyang pag-turnover ng mansyon sa bangko. Report niya. Salamat, Mr. Santos. Kamusta ang kalagayan nila Romel? Tanong ko habang naghahain ng pagkain para kay Sophie. Gulo na ang pamilya nila. Nagtuturuan na si Romel at si Corazon kung sino ang may kasalanan. Si Elena naman ay... umalis na siya nung makita niyang wala na silang pera. Iniwan na niya si Romel sa oras na pinakamailangan niya ito. Napangiti ako ng mapait. Ang pag-ibig na ipinagpalit ni Romel sa akin ay gumuho rin sa oras na wala na siyang maibigay. Ganun pala kadali ang karma. Hindi na kailangan ng pisikal na parusa. Ang mawala ng lahat ng material na bagay na pinahahalaga nila ay sapat na. Hayaan mo sila, sagot ko. Ngayon, ang focus natin ay ang pag-aayos ng kumpanya. Gusto kong i-rebrand ang lahat. Gusto kong burahin ang pangalang Romel sa anumang konektado sa aking negosyo. Sa sumunod na mga araw, ang buhay ko ay naging abala sa pag-aayos ng aking tunay na kaharian. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Sa mundo ng real estate, unti-unting nakilala ang pangalan ni Lorena. Hindi bilang asawa ni Romel, kundi bilang ang babaeng nasa likod ng mga matagumpay na proyekto na dati nilang kinakainggitan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, nakatanggap ako ng tawag. Hindi ito galing sa aking sekretary. Isang numero na hindi ko kilala. Lorena, tulungan mo ako. Boses ni Romel. Mukha siyang taong grasa, hinihingi ang awa ng babaeng kanyang itinaboy. Wala na kaming makain. Nilayasan na kami ni nanay. Si Elena, wala na rin siya. Patawarin mo ako, Lorena. Bumalik ka na. Romel, sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng emosyon. Ang pagtawag mo ay patunay na hanggang ngayon, wala ka pa ring natututunan. Hindi mo kailangan ng tulong ko para mabuhay. Ang kailangan mo ay matutunang tumayo sa sarili mong mga paa. Gaya ng ginawa ko habang kinakawawa mo ako. Lorena, please! Tapos na tayo, Romel. At huwag mo na akong tatawagan ulit. Dahil sa susunod na makita kita, ito ay sa harap ng korte para sa pag-aayos ng ating diborsyo. Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang bintana. Ang lungsod ay malawak at ang hinaharap ay puno ng pagkakataon. Hawak ko na ang aking kalayaan, ang dignidad ko, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng aking anak. Wala nang natitirang utang na loob, wala nang hiya. Ito na ang simula ng aking totoong buhay. Lumipas ang ilang buwan, at ang buhay namin ni Sophie ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong ritmo. Walang luho na nakakasakal, walang biyanang sumisigaw, at higit sa lahat, walang takot. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang pangalan ni Lorena ay lalong naging makapangyarihan. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon sa isang prestihiyosong gala dinner para sa mga pinuno ng real estate industry. Dati, dadalo ako rito bilang shadow ni Romel, ang babaeng tagahawak ng bag at tagasagot ng mga tawag niya. Ngayon, ako ang pangunahing panauhin. Habang naglalakad ako sa loob ng ballroom, ramdam ko ang mga mata ng tao. Hindi na sila tumitingin sa akin ng may panghuhusga o awa. Ang nakikita nila ay isang babaeng may integridad at tagumpay. Pero sa gitna ng mga nagkukumpulang tao, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Corazon. Nakatayo siya sa gilid. Suot ang isang lumang damit na halatang pilit na pinagmukhang bago. Ang kanyang mga alahas na dati'y kumikinang ay wala na. Mukha siyang matanda, pagod at puno ng pait. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagkabigla at kasunod nito ang mabilis na pag-iwas. Nilapitan ko siya. Hindi para mang-insulto,
kundi para wakasan ang huling bahagi ng aking nakaraan. Korason, tawag ko. Huminto siya. Pilit na itinatayo ang kanyang balikat. Lorena, anong ginagawa mo rito? Ang kapal din ang mukha mo ipakita ang sarili mo pagkatapos mo kaming sirain. Sinira niyo ang sarili niyo, sagot ko ng mahinahon. Ang mga utang na hindi niyo mabayaran, ang mga tao na niloko niyo, hindi ko kayo pinilit gawin yon. Pinili niyo ang kasakiman kaysa sa pamilya. Dahil sa'yo! Dahil sa babaeng tulad mo na nagtago ng yaman! Sigaw niya, pilit na ginagamit ang boses na dati nagpapatalon sa takot sa akin. Ngunit na yon, wala na ang kanyang kapangyarihan. Itinatago ko ang yaman ko. Dahil iyon ang paraan ko para protektahan ang anak ko mula sa isang pamilyang gahaman. Sagot ko. Dati takot ako sa'yo. Dati ang hiya na ibinibigay mo ang nagpapaluha sa akin. Pero naintindihan ko na, Korason. Ang hiya ay para lang sa mga taong walang danggal. At ikaw, ang pamilya nyo, wala kayong danggal. Lumapit ang isang waiter at inalok kami ng inumin. Tumingin ako kay Korason, ang babaeng dati nag-utos sa akin na pulutin ang pagkain sa sahig. Ngayon, siya ang tila namamalimos ng atensyon sa isang mundong hindi na siya kilala. Nasaan si Rommel? Tanong ko. Wala na siya. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Iniwan niya rin ako. Matapos niyang maubos ang lahat, naghanap siya ng iba. Wala na kaming lahat. Korason, ang lahat ng ito ay bunga ng kung paano niyo itinuring ang ibang tao. Sabi ko bago ako tumalikod. Ang respeto ay hindi nakukuha sa yaman o kapangyarihan. Nakukuha ito sa kung paano mo tratuhin ang mga tao, lalo na yung mga taong sa tingin mo ay mas mababa sa'yo. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng ballroom, isang anino ng kanyang dating sarili. Habang naglalakad ako papalayo, naramdaman ko ang isang matinding kapayapaan. Hindi ito paghihiganti na nagbibigay ng tuwa, kundi isang hustisya na nagbibigay ng closure. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Sophie na may yakap. Mommy, happy ka? Yes, baby, sagot ko habang hinahalikan siya. Sobrang happy, kasi wala na tayong tinatago. Totoo na tayo. Ang nakaraan ay nakabaon na. Ang hinaharap? Ito ang pinakamagandang bahagi ng kwento ko. Habang patuloy na bumabangon ang kumpanya ko, may mga bagay na kailangan ko pang linawin. Mga dokumentong hindi pa tuluyang nabubuksan tungkol sa tunay na dahilan kung bakit napilitan si Rommel na mag-loan sa mga delikadong tao noon. Bagamat ang kasakiman niya ang pangunahing dahilan, may nararamdaman akong may iba pang kumokontrol sa likod ng tabing. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang file sa archive ng aking opisina, may isang envelope na nahulog mula sa isang lumang cabinet. Pangalan nito ni Korason na may petsa 10 taon na ang nakalilipas, bago pa kami ikasal ni Rommel. Binuksan ko ito. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nabasa. Hindi lang pala ako ang may tinatago. Si Korason, sa loob ng mahabang panahon, ay may kinikimkim na lihim tungkol sa pinagmulan ng negosyo ng kanyang asawa, agnamayapang ama ni Rommel. Ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay hindi pala nakuha sa malinis na paraan. May mga lupang kinamkam, mga pirma na pinek, at mga taong inilaglag sa kangkungan para lang makuha ang kapital na yon. Kaya pala, bulong ko sa sarili. Kaya pala ganun na lang ang takot nila na may makakita sa mga tunay na records. Hindi lang nila ako minamaliit. Sinusubukan nila akong ilayo sa katotohanang baka madamay sila. Sa ilalim ng envelope, may isang liham mula sa isang abogado na nagbababala na kung sakaling mabisto ang anomala ng lupain sa Barangay San Isidro, mawawala ang lahat ng ari-arian ng pamilya Rommel. Biglang pumasok si Mr. Santos sa aking opisina.
Dala ang mga bagong report. Lorena, may bisita ka. Sabi niya, may impormasyon siya tungkol sa pamilya ng dati mong asawa na makakatulong sa kaso ng diborsyo mo. Pinapasok ko ang bisita. Isang matandang lalaki na kilala ko bilang isa sa mga dating katiwala ng pamilya nila Corazon. Lorena? Simula ng matanda. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot ako kay Corazon. Ang mga lupang ginagamit nila sa proyekto, hindi kanila yan. Yan ang lupang kinuha nila sa aking pamilya noong panahon ng martial law. Pinirmahan nila ang papeles habang nakatutok ang baril sa ama ko. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Kung lalabas ang impormasyong ito, hindi lang bankrupt ang haharapin nila, haharap sila sa kasong kriminal. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Tanong ko. Dahil nakita ko kung paano kanila tratuhin. Sagot ng matanda. At nakita ko rin kung paano mo binaligtad ang mundo. Ikaw ang may kakayahang itama ang mali. Kinuha ko ang mga dokumentong hawak ko at tiningnan ng matanda. Kung ibibigay mo ito sa akin, handa akong tumestigo. Ibabalik natin ang hustisya sa mga taong inapi nila. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang paghihiganti ko ay lumampas na sa personal na galit. Ito na ay tungkol sa paglalabas ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa lupa. Habang palabas ng opisina ang matanda, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng aking abogado. Mr. Gomez, maghanda ka. May bago tayong ebidensya. Hindi lang sibil na kaso ang isasampa natin. Kriminal na kaso ang haharapin na Corazon at Romel. Ang gabi ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga lihim na ginamit nila para manakit ng kapwa ay siya ring magiging mitsa ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang proseso na sa wakas ay nasa mga kamay ko na. Ang araw ng pagdinig sa korte ay hindi naging tahimik. Sa labas ng gusali, nagkumpulan ang mga mamamahayag sabik na makuha ang reaksyon ng dating makapangyarihang pamilya na ngayon ay kinakasuhan ng fraud at illegal land grabbing. Pagpasok ko sa loob ng courtroom, sinalubong ako ng tingin ni Corazon at Romel. Hindi na sila ang mga taong nakilala ko na mayayabang at mapang-ape. Si Corazon ay mukhang matandang talunan, ang kanyang mga mata ay walang kislap, samantalang si Romel ay nakayuko, hindi kayang tumingin sa paligid. Nang tawagin ang pangalan ko bilang unang testigo, naglakad ako patungo sa witness stand ng may tiwala sa sarili. Wala nang panginginig, wala nang pag-aalunlangan. Mrs. Lorena, mayroon ka bang patunay na ang pamilyang ito ay kusang nagplano ng mga maling dokumento sa lupain sa San Isidro? Tanong ng abogado ng prosekusyon. Opo, sagot ko habang inilalabas ang mga dokumentong nakuha ko mula sa archive at ang testimonya ng matandang katiwala. Hindi lamang sa lupang iyon, kundi sa lahat ng mga proyektong idinaan nila sa kumpanya. Ginawa nila ito para pagtakpan ang kanilang kakulangan sa kapital habang ninanakawan nila ang mga tunay na may-ari. Tumayo si Corazon, akmang sasabog sa galit. Sinungaling siya! Gusto niya lang kaming sirain dahil hindi na siya manugang. Tahimik! Sigaw ng judge. Binalaan na kita, Corazon. Ang ebidensyang ito ay nakatatak na bilang official record. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa-isang nalantad ang mga baho nila. Ang kanilang marangyang pamumuhay, ang mga mamahaling gamit, at ang pagmamalaki sa lipunan, lahat ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Nakita ko ang mukha ni Romel na unti-unting namumutla. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, pero wala na akong maramdaman na awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagpapakawala sa sakit na matagal ko nang kinikimkim. Nang ibaba ng judge ang kanyang gavel, ang hatol ay malinaw. Guilty. Hindi lang sila mawawala ng lahat ng natitirang ari-arian.
Haharapin din nila ang pagkakulong dahil sa dami ng kanilang mga krimen. Nang ilabas sila ng mga pulis sa courtroom, dumaan sila sa harap ko. "Lorena, pakiusap. Sabihin mo na mali ang hatol," bulong ni Rommel. Ang boses ay parang bata na nawawala. Tiningnan ko siya ng diretsahan. "Rommel, ang hatol ay hindi galing sa akin. Galing ito sa mga desisyon mo. Pinili mong maging gahaman kaysa maging tao." Binalingan ko si Corazon na ngayon ay tahimik na at tila wala ng lakas. Ang hiya na gusto mong iparamdam sa akin sa loob ng 10 taon, ngayon ay iyon na. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng sariwang hangin ng paglaya. Hindi ko kailangan ng selebrasyon. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan at ang katotohanang ligtas na ang kinabukasan ni Sophie. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking anak. "Mami, tapos na po ba?" "Oo, anak," sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. "Tapos na ang lahat. Malaya na tayo." Habang tinitingnan ko ang paglubog ng araw, alam kong ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. Hindi ko na kailangang maging anino ni Rommel. Hindi ko na kailangang maging sunod-sunuran kay Corazon. Ako si Lorena, at ito na ang simula ng buhay na karapat-dapat para sa amin. 1 taon na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa korte. Ang mansyon na dati, ikulungan ko ay ibinenta na at ginawang isang public park at community center. Isang simbolo na ang kasakiman ay pinalitan ng serbisyo sa bayan. Ngayong umaga, nakatayo ako sa harap ng isang maliit na burol kung saan nakatanaw ang buong lungsod. Kasama ko si Sophie na abala sa paglalaro sa damuhan. Malayo na ang narating namin. Ang aking kumpanya ay hindi na lang basta real estate. Ngayon, isa na itong pundasyon na tumutulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Mga babaeng tulad ko dati na kailangang marinig ang boses. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Mr. Santos. "Lorena, ang mga papeles para sa pagbabalik ng lupain sa San Isidro sa mga tunay na may-ari ay pirmado na. Tapos na ang lahat." Nakahinga ako ng maluwag. Ang huling bahagi ng kasalanan ng pamilya Rommel ay itinama na. Maya-maya, may lumapit sa akin na isang pamilyar na anino. Isang lalaki, hindi si Rommel, kundi ang abogado ko na si Mr. Gomez. Sa nakaraang mga buwan, siya ang naging sandigan ko hindi lang sa trabaho, kundi sa pagbabalik ng aking tiwala sa ibang tao. "Lorena, naghihintay na ang board. Handang-handa na ang bagong proyekto," sabi niya habang nakatingin sa akin ng may paghanga. "Salamat, Gomez. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong mga panahong ako lang mag-isa," sagot ko. "Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ang tapang mo ang nagdala sa'yo rito." Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, tumingin ako sa malayo. Naalala ko ang bersyon ko ng sarili ko 1 taon ang nakalilipas. Ang babaeng umiiyak sa kusina. Ang babaeng pinupulot ang tira-tirang pagkain. Ang babaeng walang boses. Ngayon, ang babaeng yon ay wala na. Ang natira ay isang Lorena na hindi na kailangang magtago sa maskara ng iba. Hindi ko hinahanap ang pagmamahal na nakakasakal. Hindi ko hinahanap ang kayamanang galing sa panloloko. Ang hinahanap ko lang ay ang kapayapaan na matagal ko nang pinangarap. Pag-uwi namin sa aming tahanan, sinalubong kami ng init ng isang totoong pamilya. Walang sumisigaw, walang nag-uutos. Ang tanging maririnig ay ang tawa ni Sophie at ang tunog ng buhay na maayos. Bago ako matulog, binuksan ko ang aking diary. Ang mga pahina kung saan ko isinusulat ang aking mga plano noong mga panahong ako ay naghihiganti pa. Ngayon, ang diary ay puno na ng mga bagong pangarap. Sa lahat ng mga babaeng nasa dilim, isinulat ko sa huling pahina.
Hindi niyo kailangang maging biktima habang buhay. Ang inyong dangal ay hindi nawawala dahil sa pang-aapi ng iba. Ito ay naghihintay lang ng tamang panahon para sumikat muli. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hawak ang kamay ng aking anak. Wala na akong takot sa bukas dahil sa wakas, hawak ko na ang manibela ng aking sariling buhay. Ang nakaraan ay aral na lang at ang hinaharap ay isang blankong papel na ako mismo ang magsusulat. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakatulog ako ng mahimbing na may ngiti sa aking mga labi.